Yo, what's up mga tropa pips? Nako, eto. Panoorin po natin ang pag intervention, interpellation, o kung ano man ang tawag diyan, pagtatanong ni Robin Padilla dito kay Attorney Lotok ng NBI sa BARM siya naka-assign ngayon. Panoorin nyo kasi ako dito medyo iba talaga isip ko dito kay Robin eh. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako nang pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. May maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Iba po ba yung batas na pwedeng i-apply sa ating mga kapatid na Muslim sa BARM? Ano ba yan? Kumbaga parang iba ba yung kanilang kanilang paniniwala sa batas, iba-iba yung kanilang sinusunod na batas kasi ang alam ko kahit na sabihin mong BARM yan, pinag-aralan kasi namin yan dati, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Wala namang sinabi diyan na oo nga, autonomous sila, pero iba yung batas na pinaiiral sa kanila. Kasi ang alam ko naman, kahit anong relihiyon natin, basta nasa loob tayo ng bansang Pilipinas, iisang konstitusyon, iisang batas lang po ang sinusunod natin. So, it doesn't matter kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay Mormons, kung ikaw ay Katoliko, kung ikaw ay Iglesia, kung ikaw ay Muslim, kung ikaw ay katutubo, na Aita. Kapag ikaw ang namuno sa isang lugar, ang tangi mo lang naman na ipapatupad ay batas ng Pilipinas.
hindi mo ipapatupad ang batas ng Pilipinas na naaayon sa relihiyon ng Islam. Di ba alam niyo po parang ang dating dito sa sinasabi ni Robin Padilla, parang dapat meron siyang background sa etong si Attorney Lotok sa Islam dahil nasa BARM siya. Ang para ako kasi ko lang naman to sa akin lang. Kaya na-assign etong si Attorney Lotok sa BARM. Kasi siguro nakitaan siya ng kagalingan sa kanyang pagiging NBI agent sa pamumuno niya sa Cybercrime Division ng NBI sa Manila. Ito kaibigan natin yan, yung dating head diyan, si Sir Vic Lorenzo. Kaibigan natin yan. Parang ano ba tong si Robin? Parang pinapamukha ba niya sa atin na ibaba ang batas ng Islam sa batas ng Pilipinas? O ibabang batas ang dapat na i-apply sa ating mga kapatid na Muslim? Ganun ba? Kasi ang pagkakaintindi ko, oo nga at autonomous region ang BARM, pero hindi naman ito inihiwalay sa ating konstitusyon bilang magkakaroon ng ibang batas. Konstitusyon pa rin ng Pilipinas ang pinaiiral dyan, isang batas pa rin yan, at hindi po na iba ang batas sa BARM. So qualified si Attorney Lotok. So eto, parang tingin ko ina-undermine nila ang kredibilidad nitong si Attorney Lotok. Sinisira nila ang kumbaga credibility, para nga naman magmukhang sinungaling. Baka nakatanggap nga naman to ng malita. Di ba? Ewan ko lang talaga, hindi ko lang talaga magets. Bakit kailangan questionin o kailangan na may alam sa Islam kapag ikaw isang NBI regional director na na-assign diyan? Hindi ko lang talaga mag-get si Robin Padilla. Mahirap naman talaga i-get si Robin Padilla kasi nga medyo out of this world ang mga kautakan niyan, mga kaisipan niyan no? Pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po? Attorney Lotok, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan, pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I think So, meron Makati po, no? Court yun. Oo. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest?
Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Oh, di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your katulad- Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman. Na, pag meron na hong notice Wala ang po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko namin na po, tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Ito talaga yung pinakatumatak sa ating mga kababayan dito po sa impeachment trial kanina, day 5. Ito talaga yung pagsasalita ni Robin Padilla na dapat kapag may kaso hinaharap. Ito ngang si Attorney Lotok, wala pa nga po siyang natatanggap na kaso o complaint galing sa ombudsman. Diba? Wala pa nga daw eh. At kung meron naman, willing naman niyang sagutin. Willing naman niyang atenan ang kanyang mga hearing, sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Pero teka, Senator Robin, kapag may kaso dapat hinaharap. Bakit tayo humarap ni Sara Duterte? May kaso si Digong. Bakit pinipigilan noon na ipadala sa ICC si Digong? May kaso, di ba? Tapos ngayon, si Bato de la Rosa, sangkot sa EJK ni Digong, may kaso. Pinatakas mo. Pinatakas mo. Di ba dapat hinaharap ni Bato yan? Bakit kinonsinti mo, pinatakas mo, at ngayon nagtatago na? Valid naman yung warrant of arrest. Napaka-unfair nga niyan kay Digong eh. Bakit? Si Digong, nakakulong doon sa ICC, naghihirap doon ng kanyang damdamin, araw-araw nakakulong. Samantalang yung kanyang mga co-perpetrators nandito sa Pilipinas, malayang-malaya. Hindi man lang makaranas ng pagkakakulong katulad ng naranasan ngayon ni Digong, nalagpas 1 taon na nakakulong. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin na dapat kapag may kaso, hinaharap. Nung nang napakulong si Digong sa ICC, iyak-iyak ka pa sa hearing na ginawa nitong si Amy Marcos. Dahil hindi mo matanggap na nakakulong si Digong, hinaharap lang naman ni Digong yung kaso niya. Sa'yo na nanggaling. Dapat hinaharap ang mga kaso kapag nandyan na, kapag merong kaso. Bakit mo pinatakas si Bato? Yan ang mahirap. Ang datingan, judge sila, pero pinapakita ni Robin Padilla at ng magkapatid na Cayetano na sila ay may kinikilingan, may kinakampihan, at meron silang gusto na i-weigh o igiya. Iligaw ang mga tao doon sa kanilang gusto na naratibo. Parang dating ngayon, itong si Attorney Lotok, hindi katanggap-tanggap na nasa BARM dahil hindi Muslim o walang alam sa Islam. Kahit basic lang. Tapos ngayon,
Dahil may kaso, etong si Attorney Lotto, dapat pala tong questionin. Bakit ka nagwi-witness? Meron ka palang kaso. Tapos nung narinig ko yung nagkaso kay Attorney Lotto, kay Chekwa, alam na. Baka eto mga pogo operator to. Napakarami pong kinasuhan ng mga pogo operator ng mga overstaying dito. Yung mga overstaying dito mga pinagkakasuhan. Yung mga nahuli na mga Chekwa, yung iba diyan, mga nasa pogo, kinasuhan yung mga humuli sa kanila. Para sila malaya pa ring makapanatili dito. Mga robbery extortion, mga illegal mga illegal detention, mga ganun ang kinaso. At ito pa nga matindi. Isa po sa mga biktima niyan, si Attorney hindi pala si Ramil Madriaga. Basta si Ramil Madriaga po, isa sa mga biktima niyan. Ng mga Chekwa. Kinasuhan siya ng kidnapping. Kinasuhan siya ng kidnapping kahit wala naman siyang ginawa. Tas malaman-laman natin ang abogado nung sinabing kinidnap ni Caramel Madriaga si Harry Roque. Tapos ito palang mga Chekwa na ito pala yung mga merong mga kinamkam na lupa doon sa Bataan. Kaya alam nyo si Robin Padilla, napakarami po sa mga DDS ang meron pong mga kaso. Kapag may kaso, dapat harapin. O si Harry Roque, nagtatakbo doon sa ibang bansa. Tapos nung nakulong si Digong sa ICC, pumunta ng ICC, magpipresenta ng abogado, sinoplak ni hindi man lang nakapasok ng ICC. Pinuntahan pa ni Robin Padilla yan, kasama pa ni Robin Padilla, wanted dito sa ating bansa yan. Pero ano ba ginagawa ng Robin Padilla? Hindi po pinapauwi itong si Harry Roque. So yung salita ni Robin Padilla, kapag may kaso dapat inaharap, di ba? Pero pagkakampi nila, pinapatakas. Kapag kakampi nila, hindi po pinapaharap sa korte. O si Bantag, ka-DDS nila yan nagtatago. Diba? Yan ang dapat na maaksyonan at patunayan mo Robin Padilla na kapag may kaso dapat hinaharap. Ba't nagtatago si Roque? Ba't nagtatago si Bantag? Ba't nagtatago si Bato? Diba? Alam mo pala yung kataga na yan, kapag may kaso dapat hinaharap. Bakit kinukonsinti mo ang pagtatago ni Bato? Napaka-bias nitong senador na to. Kitang-kita po na siya ang nag-aabogado rin dito kay Sara Duterte. Hindi tayo na-inform, nadagdagan na pala ang defense lawyer ni Sara Duterte. Yun nga lang hindi lawyer, pulpul lang na ex-convict. Opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo yun? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir?
ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. But, well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTF-ELCAC siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Ano naman, kung si Sara Duterte ang nag-take over ng NTF-ELCAC, may nagawa ba? Meron ba siyang achievement sa pagiging NTF-ELCAC director o commissioner o chairman? Wala naman Anong pinagpuputok ng butsi nitong si Robin Padilla? Wag mo nang iligaw ang mga usapin patungkol dito sa Operation Romanov dahil kitang-kita naman kung sino ang nagbanggit ng Operation Romanov. Walang iba yan. Nagsimula yan kay Baste Duterte. November 2024 niya yan binanggit sa isang hakbang ng maisog. Rally doon sa Davao. Bakit niya binanggit yun? Pinapatungkulan niya si PBBM bago daw matulog. Pag-isipan daw nangyari sa mga Romanov Mussolini. Ano ba nangyari sa Romanov? Totoo yun. Na-take over sila, natalo sila. Nung 1918, nabura sila sa mapa ng Russia. Komunista ang kanilang naging kalaban. Totoo yun. Pero hindi sangkot dito ang komunista. Actually, walang masama sa sa komunismo naman. Wala namang masama. 'Di ba? Yun naman ang totoo niyan. Ang masama, yung mga ginagawa ng mga leader. Katulad niyan sa communism, sa China, 'di ba? Meron silang parang komunista sila doon, 'di ba? Tapos dito sa atin nung panahon ng mga makakaliwang grupo, 'di ba? Naalala natin 'yan, maraming mga paggurgur na hindi naman dapat, mga ganun. 'Yan yung masama. Ngayon, parang gustong ibigay sa atin ni Robin Padilla na mga komunista pa ang nagpaplano laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa mga Duterte. Hindi na nga sila aktibo ngayon. Kahit sa mga balita, wala na tayong gaanong makitang ganyan. Dati, nung panahon ni Digong, maraming balita patungkol diyan sa mga makakaliwang grupo. Pero ngayon, halos wala na Dati araw-araw may balita, ngayon wala na halos. Napakakonti na lang nga daw po niyan. Grupo na yan. Huwag mong iligaw, Robin, yung
sitwasyon ng Operation Romanov dito sa Pilipinas. Huwag mong ikumpara o sabihin mo na yun yung nangyari doon sa Russia, yun din yung mangyayari dito sa atin. Hindi. Dahil ang nagbanta ng Operation Romanov o ang nagbigkas ng Romanov, si Baste. Pinagsasabihan si PBBM. Pinapangaralan si PBBM. Pag-isipan mo ang mga Romanov, ang mga Mussolini. Actually, sikat din yung nangyari noon sa mga Mussolini. Pero mas mas tumatak yung Romanov dahil nga doon sa press con ni Sara Duterte, online press con, binanggit ni Maui itong tungkol sa Romanov. Hindi naman tungkol kay Sara Duterte. Hindi naman para kay Sara Duterte yung Romanov. Dahil alam natin. Kitang-kita natin. Napanood natin. Nadinig natin. Si Baste Duterte parang pinagbabantaan si PBBM. At walang kakayahan si PBBM. Sa totoo lang. Mang Romanov. Walang kakayahan. Nakita nyo naman napaka-gentle ng ating Pangulo. Family-oriented. Mahilig sa mga bata. Magiliw sa kanyang mga kababayan. Nakita nyo naman yung nagkakagulo doon sa mga hindi magkamayaw ang tao doon sa Navotas Fishport. Shoutout doon sa mga kamag-anak ko dyan sa Navotas Fishport. Nakita ko yung isa kong tita at isa kong pinsan dyan. Tuwang-tuwa nang lumapit sa kanila si PBBM. May mga kamag-anak ako dyan sa Navotas Fishport. Dati nga namimili pa kami isda dyan . Kaya alam niyo po, wala sa kalingkingan o sa hinagap o wala sa kahit man lang pag-uugali ni PBBM na gagawa ng isang Operation Romanov laban sa isang pamilya. Wala po siyang ganyan na na kahit anong mga history. Hindi katulad ni Sara, nakita natin nananapak doon sa Davao, si Pulong, 'di ba? May inaaway na nagbebenta ng tilapia sa isang bar. Alam niyo na yun, yung nagbebenta ng tilapia. Si Baste. Tanda-tanda ako si Baste, nakaganon kasama si Ellen Adarna . Kaya wag mo nang isingit pa, Robin, yan, yung Operation Romanov na patungkol sa mga Duterte. Ibang-iba yun sa Russia. Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo? During that time? Yes or no lang po? During that time, ongoing ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge? In so far as the cybercrime division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon po. ho yung Yes or no po? validation. Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess. Doon sila pumupunte sa mga assassin, sa mga pagbabanta kay Sara Duterte. Kinumbida nga 'di ba, sinabpi na si Sara Duterte para pumunta doon sa NBI para ipaliwanag ang kanyang mga utterances at para imbestigahan na din kung ano yung mga pagbabanta sa kanyang buhay. Hindi naman pumunta si Sara. Ngayon, siyempre bilang isang taga-imbestiga ng NBI,
kung yung gusto mong imbestigahan, ayaw namang makipagtulungan sa'yo, paano ka makakakuha ng info? Isa pa nga eto nga pabor nga kay Sara Duterte na hindi na imbestigahan yung sinasabing threat laban sa kanya. Bakit? Wala naman kasing threat. At malalaman pa ng ating mga kababayan na etong si Sara Duterte wala naman talagang threat sa buhay at siya po ang talagang nagtetret sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Saka isa pa, paano mo itetret ang isang vice presidente na merong 338 na bantay? Marami pa sa presidente. Paano mo yan? Paano mo itetret yan? Kinakatakutang pamilya sa buong Pilipinas, mga Duterte. Paano mo itetret yan? Tatay niyan, merong kamay na bakal nga daw po. Paano mo itetret yan? Napakahirap itret ng isang tao na alam mo na sangkot sa EJK sa Davao City. Kasama si Bato. Paano mo itetret yan? Kaya nga yung mga threat kay Sara Duterte, napakalabo. Bakit? Sabi, kaya daw nakapagsalita ng ganyan si Sara Duterte dahil natatakot, natetreten, baka may mangyaring hindi maganda sa kanya sa loob ng House of Representatives. Hello! Congress yun, House of Representatives na nga Isa yan sa pinaka-gwardyado, isa yan sa pinaka-binabantayan, tapos may mangyayaring masama kay Sara Duterte at kay Zulaika Lopez. Diba? Robin, tigilan mo na lang pag-aabogado kay Sara. Lalo lang napapasama, lalo lang nababaon, at wala namang kasense yung mga pinagsasasabi mo. Ang dami ko nga nakitang post sa nakita ko, sayang daw pasahod sa'yo. Walang kwenta yung mga tanong mo, no-brainer. Ay nako. Mabuti pa sana kung ang humabol dyan si Ping Lacson, 'di ba? Si Risa Hontiveros, Tito Soto. Ayan, mga talagang sulit yung paghabol. Pero yung pareses na, 15-minute break na, humabol pa si Robin. Nako. Sayang ang oras. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Maraming salamat.